Word problem. Signal words. Word problem in multiplication. These are word problems in multiplication. Hanapin natin ang mga signal words or mga keywords. So, in number 1, each. Number 2, each. Number 3, each. Number 4, per. Number 5, each. Pero, i-analyze pa rin natin ang mga word problems. So, sa number 1, kung ang bawat bus ay may 9 na hanay ng mga upuan at ang bawat hanay ng mga upuan ay kayang tumanggap ng 4 na bata, ilang bata ang kayang tanggapin ng bawat bus? So, kung 9 rows siya, i-multiply natin yan. 9 rows times 4 children. So, 9 times 4 equals 36 children. Yan ang kayang i-accommodate ng bawat isang bus. Number 2. Sa bird zoo, nabisita ng mga batang 5 iba't ibang kulungan ng ibon. Bawat isa ay naglalaman ng 8 iba't ibang uri ng mga ibon. Ang mga kulungan ay 14 talampakan ng taas. Ilang iba't ibang uri ng ibon ang nakita ng mga bata sa mga kulungan ng ibon. So, ito yung kulungan ng ibon. So, sa bawat isang kulungan ay may 8 iba't ibang uri ng birds. So, ita-times natin siya. 5 cages times 8 birds. 5 times 8 equals 40 kinds of birds. So, yan ang nakita ng mga bata sa mga kulungan ng ibon. Number 3. Nagsimula si Ken sa paggawa ng mini sandwiches. Kung may 4 siyang kaibigan na darating at gumawa siya ng 3 sandwiches para sa bawat isa sa kanila, ilang sandwich ang ginawa niya? So, gumawa siya ng 3 mini sandwiches para sa isang kaibigan. 4 yung kaibigan niya. So, ita-times natin. 3 times 4 equals 12 sandwiches. Yan ang kanyang nagawa lahat. Okay? Number 4. Gumawa rin siya ng ilang juice mula sa sariwang dalandan. Kung gumamit siya ng 2 oranges sa bawat isang baso ng juice at gumawa siya ng 6 na baso ng juice, ilang oranges ang ginamit niya? So, 2 orange sa isang juice. 6 na nagawa niya, ita-times natin. 2 oranges times 6 glasses. 2 times 6 equals 12 oranges. Yan ang kanyang total na gamit ng mga oranges para sa 6 na juice. Sinubukan din ni Ken na kalkulahin ang kanyang mga gastos para sa gabi ng laro. Kung gumastos siya ng $9 para sa larong nilaro nila at naglaro sila ng kabuuang 5 laro, gaano karaming pera ang ginagastos niya sa mga laro sa gabing iyon? So, bawat laro, $9. 5 laro. So, 9 times 5 equals $45. Yan ang kanyang nagastos noong gabing yun. Word problem in division. These are word problems in division. So, hanapin natin ang mga signal words or mga keywords. So, in number 1, tricycles. Number 2, teams. Number 3, each.
Number 4, shared. Number 5, bunches. Or i-analyze natin ang mga problems. So, sa number 1, ang isang nursery ay may 15 gulong, 15 wheels, sa kanilang play area. So, lahat ng gulong na daw yun ay kabilang sa mga tricycle. So, ilang tricycles ang naandun? So, alam naman natin ang tricycle ay may 3 gulong. So, para malaman natin kung ilang tricycle ang naandun, i-divide natin yung 15 wheels sa 3 wheels ng tricycle. So, 15 divided by 3 equals 5 tricycles. Yun ang nasa play area. So, number 2. Sa isang araw ng palakasan sa paaralan, ang mga bata ay inilalagay sa mga pangkat ng 8. Kung mayroong 48 na mga bata, ilang mga koponan ang mayroon? So, ito ay isang team. Sa bawat team ay may 8 na mga bata. So, para malaman natin kung ilang teams ang naandun, i-divide natin yung 48 sa 8 children. So, 48 divided by 8 equals 6 teams. So, merong 6 na teams o pangkat. Okay? Number 3. 36 na tao ang kailang maglakbay patungo sa larong cricket match. So, ang bawat taxi ay maaring sumakay ang 4 na tao. So, ilang taxi ang kakailanganan nila para makapag-travel sa cricket match? So, i-divide natin 36 sa 4 people. 36 divided by 4 equals 9 taxis. Yan ang kailangan nilang bilang ng taxi para makapag-travel sila sa cricket match. Number 4. Bumili ng laruan ang mama ni Joey para sa mga party bag. Ibinahagi niya ang mga ito sa pagitan ng 5 bag. Ilang laruan ang inilagay sa bawat bag? So, para malaman natin kung ilang laruan ang nilagay sa bawat bag, i-divide natin yung 25 toys sa 5 bag. So, 25 divided by 5 equals 5 toys. So, 5 toys ang nilagay sa bawat bag. Number 5. Tinatali ni Alice ang mga bulaklak sa 6 na bungkos. Kung meron siyang 48 na flowers, ilang bungkos ang maaari niyang itali? Ito yung bungkos, bunches of flowers. So, bawat bungkos may 6 na flowers. Para malaman natin kung ilan ang kanya natali, i-divide natin yung 48 flowers sa 6. So, 48 divided by 6 equals 8 bunches of flowers. Yan ang kanyang natali.